impeachment trial hindi dapat maapektuhan dito ho sa crisis sa Senado. Dapat matuloy ito dahil siguradong magagalit po ang mamamayang Pilipino na naghahanap ng katotohanan at katarungan pagka po na-delay or masabotahe ang trial na inaasahang sisimulan sa July 6 next month na po yan. Ito ay matapos nga po na i-schedule na sa June 18 ang pre-trial para sa paghaharap ng mga ebidensya. Okay? Yan ang mahalagang dapat panindigan ng ating mga senador na majority. Kailangan majority ng mga senador manindigan dito ho sa kanilang obligasyon sa ilalim ng saligang batas bilang mga senador judges. Trial and decide. Pakinggan, bigyan ng pagkakataon ang presentation ng team prosecutor sa kailang mga ebidensya at testigo. Pagkatapos, bigyan din ng pagkakataon ng Defense Counsel ni Sara Duterte kung paano i-counter ang mga ebidensya. Iyon ang kailangang makita ng taong bayan. Hindi dismissal, hindi pagdidelay. Kasi pagka po dinismiss yan o dinelay yan, yan ay talagang pagyurak na, pang-aabuso na nila sa kapangyarihan at hindi yan matatanggap ng mamamayang Pilipino. Okay? Dahil yung paghahanap na itong impeachment ay bahagi ng pagpapanagot sa mga taong posibleng mayroong kinalaman sa pang-aabuso, sa salapi o korupsyon at kapangyarihan. Laban sa korupsyon po ang impeachment dahil nga ang parusa dyan pag napatunayan, removal at saka pagbabawal sa anumang opisina ng gobyerno pumasok o magtrabaho sa gobyerno. Yun po yun. Pagka betrayal of public trust. Okay? So, itong korupsyon sa impeachment, ito'y nauna na nabulgar bago ang flood control. Ayan, kaya magkaiba pong issue yan. Ituloy-tuloy ang impeachment at ituloy-tuloy din ang pag-iimbestiga at pagkakaso sa mga sangkot sa flood control scam para ho talagang maging balanse. Okay? Although ang Senado nakapokus sa kanilang trabaho bilang mga legislator at mga senador judge. Ang usapin ng pagpapail ng kaso ay nasa Executive Department at Office of the Ombudsman. Dahil ang Senado naman at mga senador, wala namang authority ang mga yan para sa pagpapail ng kaso tungkol sa mga ganyan. Ang kanila ay in aid of legislation. Pero sa impeachment, meron silang sapat na authority at obligasyon, trial and decide. Kaya hindi dapat magabitin ito. Ngayon, kung itong issue ng impeachment ang nagiging dahilan doon sa issue ng seguridad o may nagbabanta sa seguridad ng ating Senado, abay pagsabotayan. Pagsabotayan. Hindi papayag ang ating militar at pulis, lalo ng kapulisan, na may magsabotahe, may mag-take advantage at manggulo sa Senado para lang pigilan ang impeachment trial at mga investigasyon. Yung investigasyon sa flood control, tila mga pulis ay humihiwalay na. Ano sabi ni General Nartates sa isang araw? Ang mga pulis ay hindi magpapagamit at dapat dumistansya sa mga politiko. Ikaugnay nga po na nagugulo sa Senado dahil sa flood control. Pero sa impeachment, obligasyon ng PNP ay pangalagaan ang mga prosecutor, defense counsel, mga senator judges, mga taong gustong makinig at manood sa plenary o dyan sa impeachment trial na gagawin niya at magsisimula ng July 6. Yan ang obligasyon ng PNP. Proteksyonan ang loob at labas ng Senado during trial. Kung sila medyo didistansya tungkol sa issue ng investigasyon sa korupsyon, flood control, karapatan nila yon. Kasi nga masyadong napupolitika yan. Pero yung impeachment, yan po ay isang obligasyon na inuutos ng saligang batas. Kaya dapat protektado ito. Kung sino man, huwag naman sana. Merong grupo o anumang grupo na magsabotahe at manggulo tungkol sa trial, mananagot kayo. Hindi ho pwedeng pigilan ang ating saligang batas. Hindi pwedeng pigilan ang proseso ng impeachment dahil sa karahasan. Hindi pwede. Kailangan po ay magkaroon ng maayos na pagka-trial sa aking personal na opinion, observation. Kasi kaya ako nababanggit yan dahil ngayon nga po, under threat daw. Merong seryosong threat sa seguridad ng Senado.
ay papalapit na yung trial. Ano bang dahilan? Bakit may threat? Magiging threat ba sa Senado yung away ng minority at majority? Hindi. Dahil yan naman sa Supreme Court dapat niresolba. Ay ang problema, walang magpipetisyon ng mga senador. May nagpetisyon, teacher, na-dismiss lang kasi wala daw personalidad. Wala daw personal knowledge sa trabaho ng Senado at kaganapan sa Senado, kaya na-dismiss. Kaya dapat lehitimo ng mga taga-Senado o senador mismo na magpetisyon before Supreme Court tungkol sa isong yan. So ayun po yun Yun Hindi ho mariresolba ang crisis sa Senado sa gulo o pagsabotahe, magiging sabotahe lang yan o third party. Hindi po. Ngayon, kung may nagpaplanong ganon, ang target dyan ay impeachment trial. Dahil alam nila na itong impeachment trial na ito may mananagot at dapat managot. Pag hindi na idepensa, pag hindi na nagkaroon ng tamang proseso, ay talagang ibang issue yan. Pero kung magkakaroon ng tamang proseso, lalabas ang katotohanan, maninindigan ng mga senator judge base sa kanilang nakita at kanilang narinig. Hindi yung kampihan dahil may utang na loob o dahil kakampi o kapartido para sa isang pamilya lang. Hindi ho yan maganda. Okay? So, tingnan natin. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, nananatili daw pong bukas, open, ang opisina ni Senador Sherwin Gatchalian sa sino man ng mga senador na gustong makipag-usap sa kanya. Para bang, hindi ko kayo hahanapin, pero kung pupunta kayo sa opisina ko, magdadialog tayo, mag-usap tayo, sino man kayo, mag-usap tayo. Ayan, ang policy ng Senate President pro tempore. Dahil kailangan naman mag-usap. So, puntahan nyo ang opisina. Kayong mga oposisyon na gusto makipag-usap, meron kayong problema, puntahan nyo ang opisina ni Gatchalian at mag-usap, kakausapin daw kayo. Hindi kayo tataguan, hindi kayo ibabaliwala. Yun ho ang magandang balita. Sana yung oposisyon maging open din sila sa dialogue. Huwag sa social media. Kasi puro na lang social media ang ginagamit na kung ano-anong mga demand, ano-anong mga sinasabi, hindi naman ho yan ma-actionan kung nasa social media. Matagal ko na sinasabi. Ang social media at ang media, for publicity lang yan. For information lang yan. Pero wala dyan solusyon. Ang solusyon, pag-uusap, pagkikita, at resolbahin ng sila-sila ang problema nila. Ganun po. Pag social media, ang ginugulo lang ninyo, taong bayan. Ang nililito nyo, taong bayan. Ang taong bayan ang inyong pinahihirapan. Yun ang pinakamasakit. At hindi ho yun tama. Okay? Yan ay aking sariling interpretation at opinion sa mga kaganapan diyan sa ating Senado at yung malapit na pagsisimula ng trial tungkol sa betrayal of public trust diyan sa Senado. Please like and share, subscribe and follow.